Sa relasyon nyo, kung patuloy ka nang nagkakaroon ng stress, mas marami na yung mga negative emotion than joy and happiness, consistently ito posibleng oras na para i-consider mo na ito na ang katapusan ng relasyon nyo. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another requested video po. Ang sabi niya is, Miss Che, next topic, yung sa babae naman, na ganyan din na dapat nang lisanin. Okay, sa mga hindi pa po nakapanood ng video na ginawa ko is dito po. So, nag-topic ako dyan regarding sa mga ugali ng isang lalaki na kapag nakita mo, dapat mo na itong lisanin. Now, dumako naman tayo sa pag-uugali ng isang babae na pag nakikita mo to, dapat mo nang iwanan. Alam nyo po, napakahalaga na malaman ninyo kapag namimili kayo ng babaeng makakasama nyo talaga forever, titingnan nyo kung paano siya nakikitungo sa ibang tao. Maaring ngayon, hindi mo pa nakikita yung totoong tunay ng pag-uugali niya dahil nasa bagong relasyon pa lang kayo. For example, very inconsiderate siya sa iba, pero sa'yo hindi. Nako, ang bad news dyan, habang tumatagal kayo, yung mga negative na makikita mo sa isang babae, kung paano siya makitungo sa ibang tao, ay magiging pakikitungo niya rin sa'yo kapag kayo ay nagtagal. Now, here are some specific behavior ng isang babae na indication na dapat mo nang pakawalan or lisanin ang babaeng ito. Number 1, lack of empathy and disrespectful. Kapag ang isang babae ay patuloy ka ng dinidisrespect, minamaliit niya na yung feelings mo, ini-invalidate niya na yung mga opinion mo, ang daming nangyayari sa buhay mo na mga pagsubok, pero hindi mo siya naaasahan na suportahan ka dito. Ang dami mong ups and down na pinagdadaanan pero hindi mo nararamdaman ang kanyang awa or ang kanyang empathy. Isang senyales yan na ang inyong relasyon ay nasa unhealthy and unsustainable. Number 2, abusive behavior. Kahit na anong klase ng abuse, pwedeng mapa-physical, pwedeng mapa-emotional, verbal, it's a red flag po. Napaka-importante po na ma-priority mo ang iyong safety, ang iyong well-being, and alisin mo yung sarili mo sa mga ganyang klaseng relasyon. Hindi lang po kaming mga babae ang nakakaranas ng mga verbal, physical, and emotional abuse. May mga kalalakihan din po nakakaranas ng ganitong situation. Another thing, lack of change or growth. Okay, ganito yan. Inaddress mo na yung problema. Inaddress mo na yung mga issues. Mapa-issue niya or mapa-issue ng relationship ninyo. Pero hindi siya willing mag-change or mag-grow despite ng paulit-ulit mo na itong sinasabi sa kanya. And sa tingin mo, tama naman ang approach mo. Wala ka namang sinabing masama na ikasasama ng pakiramdam niya. Kapag wala nang pakialam ang babae sa mga sinasabi mo, indication na yan na wala nang commitment ang babae sa'yo at sa relasyon niyo. Another thing, kung sa tingin mong marami ng pain kesa sa pleasure. Sa relasyon nyo, kung patuloy ka nang nagkakaroon ng stress, mas marami na yung mga negative emotion than joy and happiness. Consistently ito meaning tuloy-tuloy. Posibleng oras na para i-consider mo na ito na ang katapusan ng relasyon nyo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, breakdown in communication. Ano ibig kong sabihin dito? Lack of
open and honest communication. Yung tipong alam mong hindi na totoo yung mga sinasabi niya sa'yo. Sinasabi niyang mahal ka niya pero hindi mo ito nararamdaman talaga. At sa part mo naman, hindi mo rin ito masabi sa kanya. Hindi mo ma-express yung totoong nararamdaman mo na hindi ka niya mahal. Dahil yun ang ipinapakita niya sa'yo. Yung mga pangangailangan mo, hindi mo rin masabi sa kanya. Isa pong indication na yan ng deeper issue sa relasyon nyo. Ang relationship, kapag ito ay totoo at matibay, nandoon dapat ang open and honest communication. Pero kapag hindi ito ang nakukuha mo sa relasyon, hindi magandang senyales yan na meron kayong healthy relationship. Another thing, lack of physical intimacy. Ang mga kalalakihan po, kailangan nilang mag-connect talaga sa partner nila. In order for them na mas lalo nila itong mahalin at maintindihan or ma-express talaga ninyo ang tunay na pagmamahal ninyo sa isang babae sa pamamagitan ng pakikipag-intimate sa kanila. Sa pamamagitan nito, nararamdaman nyo na connected kayo sa mga partner nyo. Pero kapag ito ay kulang na or minsan wala na, sign na yan na nasa unhealthy relationship na kayo. Another thing, mas madalas siyang nag-spend ng oras, ng effort, ng panahon niya sa iba kesa sa'yo. Kung mas marami na siyang oras, effort na ibinibigay sa mga kaibigan, sa family, at the spends of time with you, pwedeng senyales na yan na wala ng interest sa'yo ang babae. Another thing, lack of future vision. Nararamdaman mo na wala na siyang vision para sa inyong dalawa. At maririnig mo yun sa pananalita niya. Nararamdaman mo palaging ako, hindi na kami or hindi na tayo. Meaning, sinusolo niya na yung mga goals and plan niya, inaalis ka na niya sa picture. At hindi na siya nag-e-expect anything from you. Kailangan, tanggapin mo na ang relasyon nyo ay tapos na. Always remember po, letting go can be difficult. Hindi madaling magparaya or bumitaw sa isang relasyong iningatan mo at binuo mo. Pero napakahalaga po para sa iyong well-being na i-priority ang iyong mental at ang iyong emotional health and move on from relationship that isn't serving you. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!